Hello guys! Hello everyone! Welcome to my channel at sana po ay okay kayong lahat. Andito ako ngayon guys sa backyard ng aking kaibigan. Pumunta ako ng maaga dito para manghingi ng kamyas at pati na itong dahon ng lubi-lubi. So magluluto ako ng tulingan or tuna at gusto kong lagyan ng kamyas at dahon ng lubi-lubi. Nagluto din ako ng pansit at nag-bake ng banana cake. Ito naman guys yung nabili kong mga pillowcase sa aking suking tindahan ng mga pre-love items. Pagkatapos labhan ng ilang ulit at ibilad sa ilalim ng araw ay pinaplantsa ko bago gamitin. Ang kagandahan doon sa binibilhan ko, ang ibang mga tinda nila ay mga bago pa. Katulad nitong mga punda na nabili ko. Bago pa ito guys. Parang mga pinull out lang sa tindahan kasi nga hindi na nabibili. Hindi ito magkakasabay na nabili ko. So, hinahanapan ko muna ng mga kapares bago ko gamitin. O yan guys ang ginagawa ko. Nagmi-mix and match na lang tayo. Ito naman yung fitted bedsheet. Paplantsahin ko na rin. Dahil magpapalit ako ng mga linens sa aking bedroom. O ganito ko lang pinaplantsa ang mga malalaking piraso kagaya ng mga bedsheets. Tinutupi ko lang. Kasi hindi naman kailangang planchadong-planchado. Ang importante lang ay maalis yung konting kusot at mainitan uli. Ito naman, nasunod kong paplantsahin, ito yung flat sheet or ito yung pang-ibabaw na ilalagay sa bed. Hindi ko to na Fabcon nung time na nilabhan ko dahil naubusan nga ako ng stock na Fabcon. So, ngayon ang gagawin natin ay i-sprayhan ko na lang ng tubig na may Fabcon para mas mabango siya. So, dito naman ay paplantsahin natin ang lahat na sides. So, anuhin ko lang yan guys. Babalik-balik ta rin. At paplantsahin yung mga sides. Magkakabilang sides. Paplantsahin natin yan. Ang ganda ng tela nito guys. Pag naplantsa, medyo glossy siya. At presko. Maganda tong pangkumot, lalo't mainit ang panahon, pero kahit mainit ang panahon, parang feel mo gusto mo pa ring magkumot. So, ito yung tama. Cotton siya, na medyo glossy ang tela.
Kaya ang ganda niyang plantsahin. Pagkatapos kong magplantsa neto guys, ay kakain muna ako ng pananghalian. And then, pananghalian ay maglilinis na ako ng aking bedroom. So, ito yung situation dito sa aking bedroom. Messy at madumi na rin. Kailangang deep cleaning na rin tayo dito. Lilinisan at i-organize ko din guys itong mga bagay-bagay dito sa aking bedside table. Medyo mabigat guys itong aming kutsyon dahil 8 inches ang kapal nito. Solid Uratex. Kaya medyo nahirapan ako magpalit ng bedsheet dito. Garterize ito kaya maganda ang fit sa kutsyon.
Linabhan ko din yan na mga unan para maalis yung amoy. Pag matagal na kasi guys, iba na yung amoy ng loob mismo ng unan. Kaya every now and then ay linalabhan ko yan. So, dinadryer ko lang para madaling matuyo. Para naman bumalik sa shape niyang dati, kailangang alug-alugin at pagpagin. Yan, palo-paloin lang guys. Ito naman na flower vase ko dito sa bedroom ay recycled lang ito guys. Galing yan sa parang bote ng wine or ewan ko ba. Basta recycled lang to. Dahil wala pang bulaklak yung white orchids ko, kaya bumili muna ako ng plastic orchid. Ayan guys, biglang umulan. Ito din na lalagyan ko ng mga accessories ay recycle din. Galing ito sa aking hot oil treatment. Sayang naman, habang wala pa akong jewelry box, ito muna guys ang ginagamit ko. So, may iba pa akong mga lalagyan na ganyan nasa cabinet. Bumili din ako ng sticky hook para sa aking mga bags at belt. Yung isa na ikabit ko na guys, yung sinabitan ko ng black na bag ng aking mister. So, trinay ko lang, pero aalisin ko din yan kasi ang instruction dito sa sticky hook ay 24 hours na huwag mo nang sasabitan. So, trinay ko lang yun guys. Kabit na natin itong kortina. Pre-love din ito guys. Nabili ko ito ng 500 pesos, 2 piraso. At sobrang sulit naman yung price kasi ang tagal na nito. Magpa 5 years na since mabili ko. Pero ang ganda pa rin niya. Dati nasa living room ko to linagay, pero yung mga pusa nga ay pinaglalaroan ng kortina. Kaya dito ko na lang to ilinalagay sa aking kwarto. Kasi hindi ko pinapapasok dito yung mga pusa. Sayang kasi napupunit nila yung kortina. Kaya yung magaganda kong kortina talagang dito lang sa room. Yung iba naman doon sa labas na kortina ay tinatalian ko na lang para hindi masyadong paglaruan ng mga pusa. Ang kulay nito ay gold na may print na floral na silver ang kulay na nagmatch sa aking mga linens. At yung mga pillowcase naman ay kulay silver din, gray, na may print na lilac na nagpipink. Kaya bumagay din dahil pink, may ang accent color ng aking bedroom. So, mix and match lang tayo guys. Dito naman tayo sa aking vanity. Mag-aayos tayo ng mga anik-anik dito. Aalisin natin yung mga wala ng laman para hindi na dumagdag pa sa mga nakalagay dito. O, pupunasan din natin yung mga medyo may alikabok na. Pero yung placemat na nilagay ko dito guys, nung sa unang vlog ko ay naikwento ko na pillowcase talaga ito. Pero since walang kaparis, kaya dito ko siya inilagay. Ang ganda ng tela niya, medyo silk siya, kaya hindi masyadong
madaling tablan. Hindi siya madaling tablan ng mga alikabok. Anyway, hindi naman alikabok yung pinupunas ko dito. Mga natapon lang na baby powder. So, hindi ko muna yan guys pinalitan kasi malinis pa naman. Ito nga palang white na organizer ay nabili ko yan sa DIY. Isa na lang, kaya yung sa room, kulay blue pa rin kasi wala na akong nahanap na ganito. Naghahanap pa ako ng katulad nito, kaya pag nakabili ako ay papalitan ko din yung organizer ko sa bedroom na kulay blue. Ay gusto ko talaga white, kaso yung mga dati ko pa ito guys, nung sa luma pa kaming bahay, di ko naman tinatapon kasi nagagamit pa. Yang nasa kulay pula na box ay relo, saka hikaw yung nasa maliit na pulang box. Diyan ko muna nilalagay kasi nga wala pa akong jewelry box. Hindi naman ako masyadong nagme-makeup kahit lumalabas, kaya konti lang guys ang gamit ko sa mukha. Kadalasan lang ay baby powder, saka sunscreen, at foundation na galing sa Human Nature. Yun lang ginagamit namin. At saka may ano din ako dito, konting lipstick, ay makeup na galing sa aking client. Yung mga binigay lang sa akin yan guys na ibang gamit ko dyan. Yung kortina dito guys ay hindi ko muna pinalitan kasi okay pa naman. Actually, 3 to 6 months ang pagpapalit ng kortina. Pero depende pa rin sa atin saka sa materials ng kortina. Pagka madaling madumihan, syempre papalitan na rin natin. So itong kortina dito ay maganda siyang klase. Hindi madaling madumihan. At even yung amoy niya ay mabango pa rin. Kaya dahil pinabkon ko nga, kaya hindi ko muna siya papalitan. So, namap ko na yan guys na floor kanina ng tubig na may sunrocks. Ito ay pang last na to na pagmap. Ang in-spray ko dito ay tubig na may Fabcon. So, yan ang ginagawa ko para mabango ang bahay, lalo na sa bedroom. In-sprayhan ko ng tubig na may Fabcon. Ang measurement ay 1:1. So, kahit basa pa siya guys, ay hindi rin madulas. Kaya maganda rin na panglinis ang Fabcon. Pero pang last ko na yan. Parang pang finishing na yan. Ang pinakang unang pang map ko dyan ay tubig na may sunrocks. Yung color safe na sunrocks kasi hindi matapang sa sa ilong. So, inisprayhan ko na rin dito guys sa bedroom
pang finishing touches na to. So hanggang sa ilalim ng kama ay inisprehan ko din ng tubig na may Fabcon. So ayan, imamap na natin para sa finishing touches na tayo. Lumang-luma na din ang bed namin dito sa bedroom. Ginawa lang ito ng aking Mr. Kahoy ito, gawa sa kahoy. So pininturahan ko lang para medyo magandang itsura. Ito naman yung laman ng aking cabinet, messy na siya, kaya alisin ko muna yan, tapos lilinisan, and then i-organize natin yan mamaya. So, dito ko guys nilalagay yung aking ibang mga summer dresses, mga outfit ko sa pag-workout. Nag-workout kasi ako paminsan, pero di ko magawa ng regular kasi nga sobrang busy dito sa bahay at sa iba pang mga gawain. At nagpa-part-time din ako ng trabaho minsan. So, pagka may oras talaga, lalo pag sobrang sakit na ng katawan ko, talagang pinipilit ko na makapag-workout na. Bali, sinusundan ko guys si Burpee Girl kasi simple lang yung mga tinuturo niyang workout, pero ano sa akin, effective, nawawala yung mga sakit ko sa sciatic pain. So, ayan guys, tapos na tayo maglinis, kaya ipapakita ko na sa inyo yung finished product, yung pinaghirapan natin na ayusin at linisin. Ayan na. So, anong masasabi nyo guys? Maganda ba? Yung mga damit nga pala dyan guys sa basket, lahat yan malinis. Wala lang mapaglagyan na cabinet, kaya dyan ko na nilalagay. At yung iba naman, nakahang lang, yung mga madalas gamitin. Ito naman yung aking travel luggage. O diba, ang sarap matulog pagka malinis ang higaan, mabango at malinis. Salamat guys sa panonood ninyo. Salamat sa inyong full support. At asahan nyo guys na susuporta din ako sa inyo. Let's help each other.